5 minuto at kung hindi ay babarilin niya ang mga nasa unahang pasahero ng bus. Yan ang mga huling nakuha nating impormasyon bago nga naganap itong putukan sa loob ng bus. Sa ngayon, ang sitwasyon dito, kung makikita mo Ted, eto halos nakadapa ang lahat ng media, pati ang mga pulis ay nag-iintay lamang, halos nagpulasan, halos nawala yung mga media na nakaantabay kanina doon malapit sa bus at mataas ang tensyon dito at sinasabing kausap na ng ground commander ulit si Mendoza para siya ay i-pacify sa kanyang galit ngayon. Yan pa lang ang huling ulat na nakuha natin, Ted. Pakiulit lamang, ano ang binabanggit ng hostage taker? Meron ba siyang hinihinging kondisyon? Ano daw, ibalik yung kanyang mga kamag-anak? Una kasi niyan, yung ombudsman ay nagbigay na rin daw ng papel at ipinabasa iyon kay Mendoza at sinasabi sa papel na i-review yung kanyang kaso. Dahil dito ay nagalit na si Mendoza at nag-init na ang kanyang ulo. Pagkatapos noon ay nakakausap pa rin ni Mendoza ang kanyang kapatid na si SPO Gregorio Mendoza na sinasabing kinuha ng mga pulis ng Manila Police District para sa kanilang kustodiya. At sinabi nga ni Mendoza na pakawalan yung kanyang kapatid at kung hindi, 5 minuto Ted ay babarilin niya ang mga nasa unahang pasahero. Hindi natin alam Ted kung ginawa nga iyon ni Mendoza pero nagkaroon ng putukan at nanggagaling yan sa loob ng bus, Ted. Yung driver mga kapamilya ay napanood po nating nakalabas sa bintana at ito'y tumatakbo palayo sa bus. Get the driver! Man, nakatakas. Patay na lahat! Patay na lahat! Ano siya? Patay na lahat! Patay na lahat ng tao! Patay na lahat ng tao! Patay na lahat! Patay na lahat! Patay na lahat! Sir, alay ko! Dali lang po! Maan? Sa ating pong narinig, ang binabanggit po na driver ay patay na lahat. Kinuha na ng mga pulis, pagkatanong ng driver sa bus, kinuha na agad siya ng mga pulis. Dahil sinasabi rin ng mga pulis ay huwag daw magtagal dito sa ating kinatatayuan dahil baka gumanti ng putok itong hostage taker. Kaya pinapalis na rin tayo dito sa lugar. Siguro ay nasa kustodiyan na ngayon ng pulis ang driver na tumalon, Ted. Ating pong tunghayan ngayon si George Carino, dyan pa rin po sa Luneta. George? George Carino, George. Check. George Carino, George, come in. Tad, kanina pa nakikita rin namin dito yung anino ng taong tumatakbo palayo sa bus. At dinig nga sa audio na sinisigaw ng lalaki na patay ng lahat. Hindi nga lang malinaw ngayon kung ano yung reference doon. Pero bago dumating yung sitwasyon na may anino nakita tumatakbo papalayo sa bus, mayroon mga munang sunod-sunod na putok na narinig. Itong mga tao dito, napilitan nga yung mga pulis na sa aking direksyon niya, gitna ako nitong bus, ay patay lahat ng ilaw doon sa harap. At wala kang makikita ng isang tao doon sa loob na visible. No? Meron na siguro konting anino, pero nakikita natin, gumalaw yung bus, gumagalaw yung bus, ayan na, may putok na naman tayo narinig. Gumalaw ng bahagya yung bus. Nakita natin dahil umusap yung likuran at umabantay yung bus. Ayan na naman, panibagong putok Ted. Pangalawang, pangatlong putok na yan. Mula ng mga aresto, pang-apat, pang-lima Ted, pang-anim. Anim na pang-apat natin naririnig. Tumatabi na tayo ngayon. Tinutulog na tayo ng polis. Ayan na Ted, sinutulog na yung nagiging putok. Lumapit pa na lumapit sa may railing. Nadidinig din naman yung putok na may mga lingaw mula dito sa Pinilo Grandstand. At wala Ted, hindi malapitan ng polis itong buraw ito. Umiikot sila ngayon, gumagapan ng iba dito sa gilid sa may damuhan ng Grandstand para malapitan ito.
ito katabi sa pulis. Bumubulit na pa rin, nakatago kami sa likod ng puno. At usada na lapit yun. Mga 6 na palisito kasama ko to. At nakatorma, nakaumag dito sa mga harapan ng Ron, mukhang nakaposas yung driver ng bus, Ron. Sino itong namamaril, Ted? Ted, sa hindi pa malino kung ang namamaril ay galing doon sa loob ng bus o galing sa labas ng bus, Ted. Ron, ang itsura ngayon ng driver ay tila nagpapakita na ng kanyang pag... Nakaposas po mga kapamilya ang driver mismo sa manibela ng bus. Ating tunghayan si Julius Babaw sa sitwasyon sa Luneta Grandstand. Julius! Okay, maraming salamat, Ted. Ngayon nakakarinig tayo ng mga putukan dito sa harap ng Quirino Grandstand sa loob din. Yun nga ang medyo nakapagtataka rito, no? Walang gumagalaw, walang lumalapit na mga pulis dito sa bus na ito. At ito na, Ses. Papalapit na ang assault team ng SWAT. Nakikita mo natin, nasa bandang likuran. Nasa bandang likuran po ang bus. Okay? Ayan, sa likod po ng bus ay nagtatakbuhan na ang mga miyembro ng SWAT. Sila po ay armado ng mga baril, matataas na kalibring baril. At may mga palangga. Ito, abangan natin, Ses. Ito na, nasa gilid na. Nasa gilid na ng bus. Sa ilang sandali lang po, malalaman na natin. Nasa tinapunan po ng... ito, may tinapon po sa loob ng bus. Pinapasag ang mga salamin. Pinapasag ang mga salamin sa paligid ng bus. Ayan. Ayan, binasag ang salamin sa harap. Wala pong putok na naririnig. Tahimik. Ayan po mga kaibigan, ang mga kaganapan dito. Nakapwesto na po ang mga alagad na batas. At any moment mga kaibigan ay papasukin na nila itong bus na hinostage nitong si SPO2 Rolando Mendoza. Patuloy pong binabasag ng mga pulis sa mga salamin sa paligid ng sasakyan, pero wala po tayong resistance na nakikita o naririnig mula dito sa hostage taker. Julius, atin lamang tunghayan si Ron Gagala. Kasama ka lamang dyan, Julius. Ron! Go ahead, Ron.